Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Nang pauwi na nga sila Pablo, Bernabe at Pedring, ay kanilang nakasalubong ang mga tauhan ni Amelia na kanyang inutusan para hanapin kung saan nagkukuta si Victoria. Napatay nila kaagad ang dalawa sa mga ito dahil sa kakayahan ni Pablo na sila ay mapaglaho. Nasabay silang umaatake sa tuwing lilitaw at pagkatapos ay maglalaho na muli, habang ang dalawa naman ay kanila na rin kinitlan ng buhay nang tumangging magbigay ng impormasyon ukol sa dahilan kung bakit sila naroon. At tanging ang isang vampira na lamang ang natira na siyang tumatayong leader na hindi nila inaasahan na siya pang panghihinaan ng loob at magtatapat sa kanila ng mga gusto nilang malaman. At narito na po ang pagpapatuloy ng kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan. Ang Anghelo, mortal na kalaban ng Diablo. Matapos na magtapat ang vampira, ay may kasiyahan pa nitong tinanong sila Pablo kung maaari na ba raw siyang makaalis, na may gusto pa sanang sabihin nito, ngunit hindi na nagawang tapusin pa dahil sa bigla na lamang dumulas ang ulo nito mula sa kanyang leeg. Nang walang sabi-sabing hinugot ni Pedring ang kanyang matalas na itak at itaga sa vampira. Kasabay noon ay sinabi pa ni Pedring na kailanman ay hindi siya nakaramdam ng kahit na kaunting awa sa mga katulad nito, sapagkat para sa kanila ang mga tao ay kanila lamang pagkain kung ituring na wala silang pagpapahalaga sa buhay. Matapos iyon ay muli na nilang tinahak ang daan pabalik sa bahay nila Pablo at Bernabe. Hindi na nila sinunog o inilibing pa ang mga bangkay. Ayon pa kay Pedring, sinadya nila iyon nang sa ganon ay maranasan naman nila na sila ang maging pagkain at mapakinabangan naman ng mga hayop na naroroon sa kagubatan. Samantala, hindi na mapakaling lubusan si Amelia sa kanyang ginagawang paghihintay. Sabik na nitong malaman kung nasaan si Victoria, kung kaya naisipan nitong mag-utos na muli ng isa pang pangkat upang sundan ang 5 vampirang nauna na. At tulad ng inaasahan, nang matuntun ng mga ito ang kanilang mga kasama, ay tumambad sa kanila ang mga walang buhay na katawan ng mga ito na nakahandusay sa lupa at naliligo sa sarili nilang dugo. Nagkatinginan na lamang sa isa't isa ang mga vampira sa kanilang natuklasan, dahil sa hindi nila alam kung paano sasabihin ang lahat kay Amelia.
pagkat alam nilang magagalit ito. Nakaramdam sila ng takot sapagkat baka sila pa ang mapagbuntunan ng galit ng kanilang pinuno. Gayunpaman ay nagdesisyon sila na bumalik na upang ibalita kay Amelia ang ukol sa sinapit ng kanilang mga kasamahan sa kagubatan. At gaya nga ng inaasahan nila, ay bigla na lamang sumigaw ng ubod lakas si Amelia sa galit. Ngunit sa patuloy na pagsasalita ng kanilang pinuno ay nalaman nilang wala itong malasakit na kahit kaunti man lamang sa kanila. Dahil sa galit na galit ito na sumisigaw, hindi dahil sa buhay ng kanyang mga tauhan na nawala, kundi dahil sa nabigo siyang malaman ang kinaroroonan ni Victoria, na sinabihan pa nito ng inutil ang mga tauhan niyang namatay at wala di umanong silbi ang mga ito, na kahit isang napakasimpleng gampanin di umano na ipinapagawa sa kanila ay hindi daw magawa. Dahil sa mga ibinulalas na iyon ni Amelia, isang vampira ang matamang nakikinig at napaisip ukol sa pagtuturing nito sa kanila, na sa kabila ng kanilang pagiging tapat dito ay wala pa rin silang mga halaga at silbi sa kanya. Kaya naitanong at nasabi ng vampira sa kanyang sarili na pagdating kaya sa kanya ay ganun din ang pagtuturing nito, sa kabila ng katotohanang siya ang nagkaloob dito ng panibagong buhay, ng isang pagkakataon upang maipagiganti ang sarili at makalakad na muli sa ibabaw ng lupa. O iba siya sa kanyang mga kasamahan dahil sa binigyan na siya ng isang mataas na posisyon sa kanilang hanay at ipinagkaloob ba nito ang sarili sa kanya nang makipagsiping. Ilan lang ito sa mga bumabagabag sa kanya, mga katanungang hindi pa niya matiyak ang kasagutan noong mga pagkakataon na iyon, nang bigla na lamang nagulat siya nang may dumampi sa kanyang balikat at narinig niya ang kanyang pangalan na binanggit nito sa kalipunan ng mga vampira. Sinabi ni Amelia na bakit hindi daw nila siya tularan. Lubos ang katapatan at ginagamitan pa di umano ng utak ang bawat galaw, na maaasahan daw talaga na dahil naman sa kanyang mga narinig ay tila namanhid ang kanyang buong katawan. Kakaibang saya ang hatid noon para sa kanya, na dahil sa mga papuring iyon ni Amelia ay napawing lahat ng kanyang mga isipin at nasagot na ang ilan sa kanyang mga katanungan. Ngayon ay alam na niyang iba siya sa kanyang mga kasamahan, na siya ay itinatangi ni Amelia sa kanilang lahat, at pasimple na siyang hinawakan nito sa kamay, na sinasabing sumunod ito sa kanya. At nang matanaw pa lamang niya ang pintuan ng silid ay naging malikot na kaagad ang kanyang imahinasyon. Sari-sari na ang pumapasok na larawan nila ni Amelia. Nang tuluyan ng buksan ni Amelia ang pinto, ay halos idinuduyan na siya sa mga alapaap. Yan ang kanyang pakiramdam. Lalo pa nga at hindi inaalis
Nang magandang si Amelia ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa kanya. Nang ipinid na ang pinto, ay agad na siyang hinagkan nito nang mariin sa kanyang mga labi, na hinawakan pa siya nito sa batok, na animoy sabik na sabik sa kanya. Kung kaya gumanti na rin siya ng halik, na kanya na ring iginala ang mga kamay sa makinis at magandang hubog na katawan ng babaeng lubos niyang hinahangaan. Nahiga sila sa kama at kinubabawan siya nito. Agresibong-agresibo ito, na nasabi tuloy niya sa kanyang sarili na kahit gaano pala ito kabangis bilang kanilang pinuno, ay nananatili pa rin ang katotohanang babae ito na mayroong pangangailangan, at alam niyang napapaligaya niya ito dahil sa kanyang husay sa pakikipagtalik. At narinig niya ngang umungol na si Amelia, na habang humahalinghing ito ay ibinubulala sa mahinang tinig na napakagaling daw niya. Kung kaya kanya umano itong hinahanap-hanap, na sinasabi pa nitong nakakabaliw daw ang mga ginagawang iyon ni Bernardino, at napuno na muli ng mga malamyong tinig ang buong silid ni Amelia. Mga tinig na alam mong ganap ang kaligayahang nararamdaman nito, na napakasarap noon sa pandinig naman ni Bernardino. Lalo pa nga, at napakagandang talaga ni Amelia, na hindi lamang mataas ang kanyang paggalang at paghanga dito, kundi mahal na mahal niyang talaga ito. Kaya ginagawa niyang lahat ang kanyang makakaya sa kanyang mga gampanin bilang may posisyon sa hukbo, at ganun din sa kama. At tuluyan na ngang nawala sa sarili si Amelia, na napapahiyaw na ito sa tindi ng sarap na kanyang nararamdaman. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Johnny R. Solano, Eric Rimandiman, John Reniel Sakate, Andres Cañete, Snowflower 0628, Kent Barrel, Nolan Shapno, Joy Ann Hinova, Marilyn De Guzman, Lovely Cornescha, Vanessa Apilat Galia, Aisha Bisario, Presbiteros Rose, Celso Gascon, Jonah Bisario, Maria Fe de Bierte, Mary Ann Ordonez, Fernan Uy, Roman Jones Salinas, Franklin Mangalobnan, Roy Marie Abad, Devina Tiguaten, Joel Perez, Marie Macalisang, Ken Pachi Aranas, Aris Paul Kiao, Val Bosque, Basmea Wolfgen, Mariam Lasay, Vilma Abulag, Rosette 0807, Raquel Aragon, Mirasol Harabi, Kitty Gamis Gaming, Wang Buaban, Jinky Serato, Ronda Jackis, Janet Berol Dalisay, Colette 420 Tairot, Roy Jonicio, Jackie Daga, Marjun L. Catamora, Mohan Bandari, Kai Jingkay, Rowena D.S. Velasco, Seljen Campos, Eduardo Asentado Jr., Arlina Kokjin Magnuson, Sheila Lablab Yamado, Emmanuel Leray, Jomar Anila, Warren Samsona, at sa ating pong admin na sina Ma'am Janice Sarad
at Ma'am Mary Denise Grace Kim. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.